sinong lalaki wala pong right na manakit ng babae, lalo na po sa asawa niya. Pangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Pagkatapos ng bantaan dito ni Annalyn itong si Doc Carlos na wag daw itong makalapit-lapit dito sa kanyang ina na si Lynette, ay agad na pinuntahan ni Annalyn at Lynette ang bahay ni Carlos at iligpit ang mga gamit nito. At dito nagtanong itong si Lynette sa kanyang anak na tama ba daw ang kanilang gagawin. Nalilisanin na nga ni Lynette itong bahay ni Carlos at umalis na dito. At dito nga na sinabi ni Lynette na tama lang daw ito dahil hindi dapat sinasakta ng asawa itong ang si Lynette o kahit titik o pag-amba ay hindi dapat gagawin ni Carlos. Pero nasakta na nga ni Carlos itong si Lynette at dito naman na ipapaliwanag ni Lynette na noon pa man ay nagawa na ngang ni Carlos na saktan siya dahil sa pagsiselos nito. At yun din ang dahilan dito ng dating asawa ni Carlos dahil sa pananakit nito kaya napilitan palang iwan itong si Carlos Benitez at palalabasin na naaksidente daw itong kanyang dating asawa. At ngayon nga ay muli nagbabalik upang kunin na nga itong kanyang anak kay Carlos na si Harry. Samantala, dito naman na napansin ni RJ na may kakilala pala itong kanyang ate Giselle sa loob ng selda. At ito na nga na si Madam Lotus. At dito rin na sinabi ni Madam Lotus dito nga kay Giselle na akala pa daw niya na hiwalay na itong si Moira sa kanyang asawa, subalit may dumalaw na dito at kasama itong abogado. At ipinakita nga ni Giselle ang larawan dito ni Carlos kung ito ba ang dumalaw dahil moreno nga at matangkad ito. At tama nga ang sinasabi dito ni Madam Lotus. Kaya naman nagtataka itong si Giselle na kung bakit kailangan dalawin ni Carlos Benitez itong si Moira sa loob ng kulungan. At dito na agad na pinuntahan ni Giselle itong si Lynette upang sabihan itong si Lynette na kung ano ba ang mayroon kay Moira na bakit dinadalaw ito ni Carlos. At nagtataka na rin talaga itong si Lynette dito sa kanyang asawa nung una ay ito ngang pakikipaglapit ni Carlos Benitez kay Zoe na para bang mag-ama silang dalawa kung magtuturingan. At ngayon nga may natuklasan itong si Lynette dahil iniba na pala ni Carlos Benitez ang kanyang password sa cellphone. At kahit anong gawin ni Lynette ay hindi na nga niya mabubuksan. At nagalit palalo itong si Carlos nang malaman ni Carlos na pinapakaalaman ang kanyang cellphone ni Lynette. At kahit tinanggi ni Lynette na hindi daw niya ito ginalaw, subalit hindi naniniwala si Carlos dahil na-disable nga itong kanyang cellphone. At sakto nga na dumating itong si Annalyn at akmang sasaktan na nga itong si Lynette ni Carlos. At nakarating naman ito kay Chang Susan ang ginawa ni Carlos Benitez dito nga kay Lynette. At pati na rin itong si Chang Susan ay matindi ang galit dito ni Carlos dahil sa ginawang pananakit nito. At dito nga na sinabi ni Chang Susan kay Carlos na wag nang malalapitan itong si Lynette dahil aalisin na nga ni Chang Susan itong si Lynette dito sa bahay ni Carlos. At napakawalang silbit, walang kwenta nga daw tao itong si Carlos dahil nagawa niyang saktan ang kanyang asawa. Hindi daw pagmamahal ang turing nito, kundi iba pala. Kaya yan naman ang ating pakatutukan lalo na ngayon na nanganganib na pwede pa palang makalabas itong si Moira dahil nga sa abogado na ibinigay nga ni Carlos dito kay Moira. Yan po ang ating karagdagang aabangan na yung Lunes. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap.